Pero ngayon, nakakahiya na isa kang Pilipino dahil sa namumuno sa atin. Walang alam. First time pa lang na pagkaupo sa pagiging presidente, ang ginawa, pumunta ng ibang bansa. Nakikasal pa doon sa kasal ng anak ni Sultan Bulkiah. Di ba? Paano kaya kung ang inabutan niya yung Marawi City? Di ba? Ano kaya ang gagawin niya? Pupunta sa New York City, magbabakasyon. Tingnan mo si Tatay Digong, anong ginawa? Pumunta ng Marawi, nakibarilan pa. Di ba? Tama! Tapos nung dumating ang COVID-19, doon mo makikita kung gaano katalino at kagaling ang namumuno sa ating bansa. Kung si BBM lang yun, sigurado ako, siya ang unang mamamatay ng COVID-19. Grabe naman yan. Kaya ito ang pananawagan namin sa inyo, Mr. President, at pati dyan sa kasama mong si Martin Romualdez, Tambaloslos, bumaba na kayo sa pwesto at kung maaari, humanap na kayo ng ibang bansa sapagkat hindi kayo nababagay dito sa Pilipinas sapagkat kayo ay isang malaking sagabal at malaking nagpapahirap sa ating bansa. BBM, naghihirap na ang ating bansa, naghihirap na ang mga Pilipino sa kahirapan na hindi mabigyan ng solusyon dahil sa inyong mga politikina. Kayo lang ang bumoto sa'yo. Halos tain na ng aso ang kainin sa sobrang kahirapan. Bakit? Ang mga binuboto natin puro adik, puro kurap. Lalo na yan sa mga congressman na yan, yang si Patwa na walang alam kung hindi. Yes or no? Yes or no? Pag nag-explain ka, no, yes or no? Content kita dyan, content kita. Grabe naman, ipinatawag ka tapos pag nag-explain ka, no, yes or no lang ang answer. Grabe naman yan. Pumunta ka naman sa Senado, ganun din. No, Mr. President. Yes or no? Yes or no? Tapos ano ang nangyari sa kanila? Noong inimbestigan nila si Tatay Digong, nabaliktad ang situation kasi sila ang naimbestigan, lalo na si Risa Ontiveros. No? Kaya wala pala siyang alam. Bakit ka pumasok sa Senado? Hindi ka naman abogado. Wala ka namang alam sa mga rules. Di ba? Wala kang alam. Tapos bigla kang magsisenador. Anong gagawin mo? Magbilang ng mga butiki? No? Grabe na yan. Tapos isa pa itong si Raul Manuel na yan. Raul Manuel! Raul Manuel! Nananawagan kami sa iyo dahil ikaw daw ang representative ng kabataan. Kupal ka, Raul. Hinihingi namin sa iyo, tumigil ka na sa pag-recruit mo sa mga kabataan para maging PNP, para pumunta sa taas ng bundok at kalabanin at patayin ang mga pulis at ang ating mga kasundaluhan. Tapos kung maka-question ka, akala mo ang bright mo. Tignan mo yung TikTok niya, ay puro sayaw. Puro sayaw ang ginagawa ni Raul Manuel. Kaya Raul Manuel, dapat sa'yo ipakain sa pating. Diba? Dapat sa'yo ipakain sa pating sapagkat walang pakinabang ang sambayan ng Pilipino sa inyong lahat dyan na mga kurakot, mga crocodile. Naman yan sila sa presidente nila. Diba? Ngayon, ito ang last na sasabihin ko sa inyo. Pag ang isang tao galit kay Duterte, matik na yan, adik yan. Kasi ang galit kay Duterte, adik lang. Diba? Pag ang Senado galit kay Duterte, adik yan. Kaya kung sino man ang galit kay Duterte, ako na nagsasabi sa inyo, matik na yan, adik kayo. Diba? Ngayon, patayin niyang mga adik. Nag-warning man si Tatigong, huwag kayong mag-droga. Isang bala ka lang. Diba? Ngayon, bakit niya ginawa na patayin yon? Kasi ang pinoprotektahan ni Tatay Digong, tayong mga kabataan. Kasi pag hindi niya ginawa, na yung mga matatandang adik, hindi patayin. Matik na yan, pati yung mga next generation, magiging adik na rin sila.